Ayan, Attorney Sal, maraming salamat po. Pero sa ngayon, Attorney Sal, na pag-usapan po natin noong nakaraan na isa po na isinasangguni na ipatawag ay isa sa mga congressman. Ito si Congressman Elizalde Co. Pero sa ngayon po, Attorney Sal, update lang po sa kanya ay nasa Amerika daw siya para magpagamot. Ito ay sa gitna ng mga issue na nangyayari sa flood control projects. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, ito ay valid na reason para sa kanya na itinuon niya sa kalagitnaan ng isyong ito ang kanyang medical condition para pumunta sa ibang bansa? Tumatakas lang yan. Gano'n lang kasimple yun. Kung hindi bumalik yan, yun na yun. Tumakas na. Yung mga sakit na yan, kaya nagkakasakit dahil nga sa pagka-guilty niya sa mga akusasyon sa kanya. Unang-una, yan ang resulta ng mga kawalan ng pagkilos, ng transparency, ng pag-tolerate ng corruption. Kaya talagang yan ang mangyayari. Nagagalit ng mga tao at nawawala na ng kanilang pasensya. Ang problema, ang pinag-iinitan nila yung kontraktor. Ang pag-initan nyo, yung mga miyembro ng Kongreso at ang presidente. Ngayon, di ba sabi ko na nga sa inyo, 3 lang ang pwede nyong sisihin dyan sa nangyayari sa bansang ito. Kaugnay dyan sa mga korupsyon, dyan sa mga budget na yan. Ang BBM na siyang gumagawa ng budget, ang Kamara o Kongreso na siyang nag-rekomenda at nag-aproba, nag-aayos. Ayun, sila mga nag-i-insert. At ang presidente naman ang pumipirma para maging batas. O madali sabi, lahat ng kalokohan na yan, itong 3 ito ang responsable dyan. Hindi mangyayari yan kung walang either pagkukutsyaban yung 3 yan or nagtotolerate sa mga kalokohan ng bawat isa. Yun lang yun. That's the long and short of it. Pero yung mga sa side naman po na mga nagpo-protest, Attorney Sal, di ba posible rin po silang gamitin ng mga nasa left group? Mga ano po ang inyong masasabi dyan? Magagamit nila yan na issue laban sa mga issue ng korupsyon. Mga kaliwa, kahit na walang ganyan, palagi ng kalaban ng gobyerno. Hindi mo na kailangan sabihin na gagamitin. Talagang yan ang kanilang trabaho. Siraan ang gobyerno. So lahat ng pamamaraan, lahat ng gagawin nila para masira ang gobyerno. Wala yan. Ingay lang yan. Kayong 30 business groups, gusto nyo maging meaningful lang yung mga pahayag. Mag-organisa kayo ng mapayapang protesta. Kayo'y merong kakayahan. Kayo ang mga organisa ng mga rallies, peaceful rallies, para makita ng gobyerno ang inyong tinig. Hindi pwede mga pahayag-pahayag na yan, lumang tugtugin na yan. Wala yan. Useless lahat yan. Pili ka ng komisyon. Wala lahat yan kasi hindi nyo na kailangan mag-imbestiga. Alam na nga eh. Hindi bang inalanan na nga ng Presidente Marcos Jr. yung 15 kontraktor? Kung inalanan niya yan, hindi niya mangangalanan niya kung wala siyang ginawang investigasyon. Kung wala siyang mga informasyon na nagpapakita na ito ang mga nasa likod. At kung alam niya yan, dapat alam niya rin kung sino yung mga kongresista. At kung alam niya rin yan, alam niya yung BBM may kalokohan din ginawa dyan. Ganun lang kasimple yan eh. Ayan, Attorney Sal, maraming salamat po. Pero sa ngayon, Attorney Sal, na pag-usapan po natin noong nakaraan na isa po na isinasangguni na ipatawag ay isa sa mga congressman. Ito si Congressman Elizalde Co. Pero sa ngayon po, Attorney Sal, update lang po sa kanya ay nasa Amerika daw siya para magpagamot. Ito ay sa gitna ng mga issue na nangyayari sa flood control projects. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, ito ay valid na reason para sa kanya na
itinuon niya sa kalagitnaan ng isyong ito ang kanyang medical condition para pumunta sa ibang bansa? Tumatakas lang yan. Gano'n lang kasimple yun. Kung hindi bumalik yan, yun na yun. Tumakas na. Yung mga sakit na yan, kaya nagkakasakit dahil nga sa pagka-guilty niya sa mga akusasyon sa kanya. Puro lang yung forma, alam mo. Yung pong dismissal na ginawa. 3 round di-dismiss at dismiss na. Kulang yan. Kasi yung incidente yan, project na di umano batay sa dokumento, tapos na. Pero hindi pala. Kaya nung nagkaroon ng sigalot dyan, natakot ngayon. Ngayon palang inuumpisa ng subcontractor. Yung pong proyektong yan, may mga papeles yan. Bago tumanggap ng pera yung Wawaw, merong mga clearances na tinatawag yan. May mag-i-inspeksyon, may mag-audit, may, madalit sabi, matagal ang proseso bago maka-release ng pera. At kailangan, may mga nakapirma, maraming pumipirma dyan. Bakit nililimit mo doon sa 3? Yung lahat na pumirma doon, nakakutsaba lahat yon. Yun ang demanda mo. Tanggalin mo at i-demanda mo. Walang mangyayari pa. Puro kung papurma-porma lang tayo, walang mangyayari dyan. Diretsuhin nyo na. Alam nyo na kung sino yan. Nandiyan sa dokumento, lumalabas lahat yan eh. Ayan, paano nga lang batas yan? Dadaan pa yan sa isang proseso bago maging batas. Gawin na. Ayan. Wala. You know what she's talking about. Yung mga yan, matagal na yan. Oh, ang higpit eh. Kahit anong higpit mo dyan, kung magkukutsabaan sila, wala rin yan. Ganun lang kasimple yun. Ayan. Di ba matagal ng plano yan? Matagal. Huwag ko na naririnig yan eh. Yung mga extrajudicial killing na isasangkot nila. Plano na nila yan. Matatandaan nyo, anything that can help them destroy the Dutertes and stop Inday Sara from running in the 2028 elections, gagawin nila yan. Huwag na kayong magtaka. Talagang yan ang layunin. Pangunahing objective yan. Ano pa? Di ba matagal ko na sinasabi, ang lahat ng yan, ugat yan, walang formal na edukasyon ang mga karamihan, majority ng elektorado. Dahil kung wala kang formal education, hindi mo alam kung binibili na ang boto mo, ikaw nililang na. Kulang ka sa edukasyon eh. Kaya yan ang ugat talaga, edukasyon. Kailangan pag-aralin natin ng formal ang lahat ng Pilipino dito sa ating bansa. Otherwise, paulit-ulit lang yung ganyang mga pangyayari. Well, tingnan natin, hindi ang Pilipino may hangganan. May hangganan ng pasensya. Nakita na natin yan sa kasaysayan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang pasensya. Ayan. Ito naman po, attorney, from Ellen Channel 6230. Tama po kayo, attorney. Kapag di nila or wala silang napakulong dyan, taong bayan na lang talaga ang dapat na kikilos dahil dapat ikulong yung mga kawatan na yan. Umpisa na. From Mafi Nacionales, attorney, good morning po. Sumusobra na talaga yan si Zaldico at pati si Martin. Dapat makulong sila habang buhay. Kaya lumabas ka na, sumama ka sa mga rally. Hindi lang puro social media. Ito naman po, from Efren Nino Gohilde. Bakit ang mga pari at madre ng mga NPA at Dilawan tahimik kahit trillions of pesos na ang nawawala sa pera ng taong bayan? Pero kay VP Sara na 125 million pesos lang na hindi niya naman ninakaw, ang ingay-ingay nila, pinapa-impeach pa. yung mga NPA sa kayo mga kaliwa, natutuwa yan na nangyayari sa Pilipinas dahil gusto nilang agawin ang kapangyarihan. Pag magulo, pag nagkakaroon ng gulo, mabuti para sa kanila yan. Gagamitin nila yan. Nag-aantay lang yan ng tamang oras.
Yan, tama po kayo dyan, Attorney Sal, dahil parang tila sila ang nagiging parang benepisyaryo sa mga kaguluhang nangyayari dito sa ating bansa. Mula naman po from Tessie Labo, good morning, Attorney Panelo. Remulla, may kaso ka pa na illegal sa pagkidnap or illegal na pagkidnap kay Tatay Digong. BBM admin, tama na ang pamumulitika ninyo. Maawa naman kayo sa taong bayan. Magtrabaho naman kayo ng maayos. At sa ikaw, Tessie, lumabas ka na rin sa kalsada, sa mga rally, sa mapayapang pagpapahayag. Ayan. From Yolanda Tejada, dapat pirmahan na ang panukalang bitay para sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Anong paperman? Hindi pa nga nakakapasa sa Kongreso. Ayun pa. Yung isinusulong pa ni Senator Bato. From Mel on the Go, 2023 pa pala alam ni Recto, bakit ngayon lang siya nagsalita? Lakas din ng tama ni Remulla. Look what you did to PRRD. Kinidnap nyo si PRRD. Tapos ngayon, wala pa daw clearance, sabi ng SC. Pero bakit ka na-interview? Puro nga balat kayo kasi balat kayo. Ayan. From William, kahalintulad din na mensahe, hindi mapagkakatiwalaan yan si Remulla. From Hazel Aquino, di yan magiging fair sa mga kalaban sa politics, lalo na sa mga Duterte. Look, anong ginawa nila kay PRRD? Illegal arrest. Dapat di talaga yan tanggapin na maging ombudsman. Disqualified siya. Para maraming ayaw sa kanya, Atty. Sal, na maging ombudsman. Pipilitan nila yan kasi may agenda sila. Gusto nilang lumpuin, pakulong, i-disqualify si Inday Sara sa panguluhan sa 2020 election. Ayan, Atty. Sal. From Val's opinion, ground for Remulla's disqualification, pending case sa Office of the Ombudsman and political partisan. Lahat ng ahensya ng pamahalaan may kinalaman, kaya nagtatagumpay ang pandarambong. Ano pa nga ba? Ayan. May follow-up pa po si Val's opinion, Atty. Sal. Dalawang klase ang mga tao sa atin, kaya hindi makapag-aklas. Yung isa, mga wala ng lakas dahil sa gutom. Yung isa naman ay hindi na makagalaw dahil sa sobrang kabusugan. Ano po sa... Hindi totoo yun. Talaga lumabas kayo. Ay, walang dahilan. Bakit it's a revolution? Yeah, so kahit gutom, Atty. Sal, basta may pinaglalabang prinsipyo. Ito naman po from Imelda Aquino, wala nang pag-asa ang Pilipinas na umunlad hanggat siya ang Pangulo or Panggulo ng bansa. Ewan ko, sinadyaban niya itong spelling ng Pangulo. Kahit na hindi siya presidente, pag hindi mo pinag-aral ang mga Pilipino, lahat na Pilipino, walang formal na edukasyon, hindi tayo angat. Yan, tama po kayo dyan. From Ray Heparilla, agree po siya because sabi niya, I'm in favor of bitay sa mga corrupt official. Ito naman po from Connie Kamatsu, legal daw lahat ang mga sasakyan ng mga diskaya, sabi nitong attorney nila. Ang tanong namin, saan galing ang pera nila na pinangbili ng sangkaterbang mamahalin ng mga luxury cars? Yan, Atty. Sal, parang ayaw din niya sa kontraktor. Ito naman po from Rosaline MBN. Si BBM 3 taon na, may nakulong ba sa mga smugglers, hoarders, drug lords at mga ghost contractors? Wala, puro salita. Hindi ba yan sinasabi ko? Ayan. At yan po ang ating huling mensahe mula sa ating mga kababayan, Atty. Sal. Bago magtapos ang linggo, Atty. Sal, ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na tila hindi pa rin natatapos tong issue ng flood control projects? Lumabas kayo sa kalye at mag-organisa kayo, mapayapang pagpapayag, manindigan kayo. Yan ang aking mungkahi sa inyo. Basta mapayapa. Pasasaan ba't hindi makikinig yung mga yan? Kung hindi makinig, ano pa? Uulitan ko sa isa yan.